May nag-message sa akin, ang sabi niya, "Mishina, dito na po ako sa Europe. Gusto ko po sana pumunta dyan sa Finland, pero ang sabi nila, kailangan ko pa daw ng another visa para makapag-visit dyan." And yes, totoo po, hindi po lahat ng nasa Europe ay pwede nyo nang puntahan. Kasi, ganito po yun. Ang Europe kasi ay nadidivide yan sa may Schengen countries at meron ding European Union. So, hindi po lahat ng bansa dito sa Europe ay parte ng Schengen countries. At hindi naman din lahat ay parte ng European Union. So, ang bansang Finland, ang maganda sa kanila ay, ang bansa nito ay parte ng isang Schengen areas and European Union. So, ibig sabihin nun, katulad ko, meron akong residence permit dito sa Finland. So, pwede akong makapunta sa ilang bansa na sakop ng Schengen areas. Katulad na lamang ng France, katulad na lang ng Germany, Netherlands, Sweden, Italy, Spain, Barcelona. So, ano ba ibig sabihin nun? Kapag parte ng Schengen countries ang isang bansa, hindi ka na dadaan pa sa passport border control nila. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang mag-apply ng another visa para maka-visit sa bansa na 'yon. Usually, yung parte ng mga Schengen countries kasi yun yung mga madalas talagang pinupuntahan, yung mga pinupuntahan ng mga turista. And talagang maganda naman din kasi ang Finland nga ay parte sila ng Schengen countries, which is less hassle na, hindi na talaga kailangan pa ng another visa. Hindi po katulad ng mga Ireland, United Kingdom or UK, Albania, Moldova. So yan, kailangan pa nila ng Schengen visa or kailangan nila mag-apply ng Schengen visa para makapunta lang sa bansa na katulad nitong Schengen countries, katulad ng Finland. Example ko na lang sa ate ko. Yung ate ko nasa Moldova siya. Hindi siya basta-basta makakapunta dito kung hindi siya mag-a-apply ng Schengen visa kasi ang Moldova ay hindi nga parte ng Schengen areas. So, ibig sabihin nun, medyo hassle. Dahil nga, bago ka makabisita sa katulad ng Spain, ng Italy, kailangan mong mag-apply. And pag kailangan mag-apply, kailangan mong maglikom ng mga documents para sa application mo ng visa, which is laging nakakakaba, 'di ba? So, yun lang din ang maganda sa Finland. And kaya kayo guys, bago kayo pumunta sa isang bansa katulad ng Europe, i-search nyo muna kung ano bang parte ng Europe ang pupuntahan nyo, ano bang culture nila. Kasi hindi po lahat ng nasa Europe ay mayamang bansa. Hindi po lahat ay may magandang environment. Hindi po lahat ay madaling makuha yung family. Kasi dito sa Finland, 'di ba, kung hindi man magbabago in the future, basta maka 3 months ka dito, after 3 months ka dito, pwede mo na makuha yung family mo. Basta meron kang magandang stable na trabaho and maayos naman na income. So, pwede mo makuha yung family mo agad. Pero may ibang parte ng Europe na kailangan maghintay ka ng 1 taon or maghintay ka ng 2 taon bago mo makuha yung family mo. And kinaganda din dito sa Finland, may cohabiting sila. Tawag na to, mayroon silang residence permit for cohabiting. So ibig sabihin nun, kahit live-in partner, pwede mong kunin yung kapartner mo at yung mga anak mo kahit hindi kayo kasal. So, yun ang kinaganda dito sa Finland. And hindi po lahat ng nasa Europe or hindi po lahat ng bansa sa Europe ay parehas po ng policy ng Finland. So, kailangan po alamin natin kung ano bang bansa ang pupuntahan nyo. Mas maganda na dyan pa lang sa Pilipinas or nasang bansa ka man na bago ka pumunta sa Europe, alamin mo muna. Kasi hindi po pare-parehas ang sahod, hindi po pare-parehas yung cost of living, hindi po pare-parehas yung lifestyle, yung culture. Magkakaiba po talaga na kahit sabihin natin Europe. Kasi malaki nga ang Europe, 'di ba? So, kami din, kung sakaling bibisita kami example sa UK, kailangan din namin ng visa para makapasok ng UK. Kasi hindi nga sakop ang UK
sa Schengen countries unless kung ikaw ay citizen na. So, for example, kung ako ay Finnish citizen na dito sa Finland, pwede na akong makapasok ng areas na hindi sakop ng Schengen countries para bumisita. Pero, syempre, for example, sa UK, kung mag-overstay ka more than 90 days, kailangan mo na rin mag-apply ng visa doon mismo sa UK para makapag-stay ka ng matagal. Pero kung visit ka lang naman less than 90 days at ikaw ay citizen na, kahit na taga Moldova ka, kung ikaw ay European citizen na, pwede ka nang bumisita kahit saan dito sa Europe. Pero kung residence permit holder ka pa lang, so, or meron kang tourist visa ng Schengen visa, hindi ka makakapunta sa bansa na hindi sakop ng Schengen. Kasi nga, pang Schengen nga lang siya. So, yun lang guys. And congratulations po sa mga nakapunta po dito sa Europe at kung saan ka mang bansa. Pero make sure talaga na alamin nyo muna kung ano ba talaga yung gusto nyo. Kung swak ba sa inyo yung pupuntahan yung bansa. At make sure na yung agency na a-applyan nyo talaga is legit. Kasi yun ang pinaka-importante na dyan pa lang sa Pilipinas, malaman nyo na. Kasi yung iba kasi talaga in denial na okay lang magbabayad ng ganito. Kasi pagdating doon, mas maganda na ikaw mismo mag-research. 'Di ba? Research mo. Kasi lalo na kapag malaki yung placement, compare dun sa sasahurin mo, magduda ka na. Alamin niyo po muna yung policy para hindi po tayo magkakaroon ng problema in the future. And kung sasabihin niyo naman ang mahalaga makapunta na ako sa Europe, madali na lang yun. Hindi po din ganun kadali. Kapag nasa Europe ka na, hindi po ganun kadali. Katulad ng ate ko, example ko yung ate ko. 'Di ba? Alam niya na yan. Yung ate ko nasa Moldova. And sabi ko sa kanya, i-apply ko siya ng visit visa para makapunta siya dito sa Finland. Pero, ang problema, wala pa siyang time. So, hindi po ganun kadali. Pag nasa Europe ka na at nasa trabaho ka na, hindi ka talaga magkakaroon ng time para asikasuhin yung documents. Kaya habang nandiyan ka pa sa Pilipinas, kung may oras ka, asikasuhin mo na lahat ng documents. Make sure na yung agency na a-applyan mo ay legit talaga. At make sure na yung bansa na pupuntahan mo ay swak din naman talaga sa gusto mo. Minsan may challenge din. Kung kaya mo magtiyaga, okay lang din. Kung kaya maghintay, why not, 'di ba? Yun lang naman para wala tayong pagsisisihan. So, yun lang po. And thank you so much po sa pag-follow. Have a nice day. God bless you all. Bye! Ingat!